okra. Kinukuha ko yung seeds ng okra para baka mapasama kasi everyday halos okra yung kinakain. So good morning to everyone. Makain ako ng aking agahan. No rice diet. No rice diet po ako. Gulay lang yung kinakain ko. Tapos, kinuha ko lahat ng mga seasonings. Pero ngayon, medyo nalagyan ko siya ng asin. Pero, hindi naman siya ganun kaalat. Pero may asin siya, konti. Hi, Lola. Hi, Ma'am Valerie. Good morning. Hi, Ma'am Sarah. Cassie, good morning. Thank you for joining. Medyo tanghali nang nakakain kasi galing pa sa galing ako sa school. And then pag uwi ng bahay, saka pa ako nag-prepare ng makakain ko kasi separate yung pagkain ko sa family ko. Iba yung preparation ko. 3 a.m. akong gumising. Nag-prepare lahat ng needs ng family ko, ng mga kids, then lahat, all the preparation, ginagawa ko. And then, pumunta ng school, then pagbalik sa bahay, saka ako bumili ng gulay dyan sa tabi-tabi, then, doon na nga, nag-prepare ng gulay, then kumain, so, bali yung yung agahan ko is ngayon lang, 10 a.m. in the morning na. So, since 3 a.m. yung gising ko. And then, 10 a.m. na ang agahan, breakfast. So, yung pagkain ko is all vegetables lang. Ngayon, yung kinain ko is, pichay, spinach, squash, at saka onions, spring onions, and ano pa ba yun? Kamatis, at ano pa. And then ito, pears. No rice diet. Yes, mahirap po yung no rice diet kasi lalo na pag sanay kang kumain ng maramihan. Sanay kang kumain ng kahit anong food. And then instantly, out agad yung mga rice. Hi, Gilbert. Hello. Thank you for following me. Hi, Ma'am Leonida Kalub. Thank you for joining. Yes, share ko lang yung yung ginawa ko. No rice diet po ako. Courage reverse to share. Oh, yes. And this is my second time of doing live here in TikTok. Thank you so much for joining, mga friends. Yes, I'm encouraging people to go on all natural or pwede na rin no rice diet. If gusto mong mag-lose weight, kasi pag mag-lose weight ka, parang ini-eliminate mo rin yung maraming sakit sa katawan mo. Marami kang ma-eliminate. Like for example, yung high blood, high sugar. So, yung may mga sakit na
lumalaki na, nade-develop na sa katawan mo. Parang pinuputol mo. Parang ganon. So, sa akin naman, yung ginawa ko, matakotin kasi ako. Takot ako sa doktor, takot ako sa sakit. Kaya, ngayon pa lang, marami akong dinadaing na mga sakit at takot akong pumunta ng doktor. So, ang ginawa ko, bali nagsi-self-medication. Since yung katawan naman natin is may nagsi-self-healing naman yan, so hoping pa rin ako na kung ano man yung mga sakit na bumubuo or nade-develop sa katawan ko is ma-stop ko. Sana hindi na siya ma-develop pa, hindi na mag-grow, hindi na mag-worsen pa. So, ngayon, I'm disciplining myself, or tama ba yan? Dinidisiplina ko na yung sarili ko. Bali, lagi akong, prior to this, I'm into bad habit. Marami akong mga kinakain na hindi good sa katawan. And then, ngayon, gusto kong magbago. Gusto kong magbago na for the future. Yes, gusto ko na maging healthy. Since na matakutin po ako, gusto kong maging healthy. So, hi, Scrooger, Dagzar. Thank you for joining. Thank you, Ma'am Lorraine Sec. Thank you so much for joining here. Yes, I want to encourage everyone to go discipline yourself. Kasi mahirap magkasakit at saka magastos magkasakit, of course, 'di ba? So, para sa akin, kailangan kong mag-discipline, kailangan kong maging healthy, yes, for my kids. And for my kids, number 1 yan. And then, pangalawa, pag mahirap ka, so mahirap magkasakit, mahirap ka pa. So paano mo siya pag may sakit ka na, so, 'di ba? Hindi ka pa makapag-work at may additional na susuportahan. So dapat ingatan natin yung katawan natin para walang sakit. Kung meron man, at least minimal na lang. Kasi nakakasakit naman talaga yung tao, lalo na pag tumatanda. Pero, at least, medyo mabawasan. Mabawasan yung mga chances na magkaroon ng worse or severe na mga sickness. So, ngayon, dinidisiplina ako sa sarili ko. Dinidisiplina ko yung sarili ko, I'm starting in a no-rice diet para to lose weight. Sometimes, nag-juicing ako using, natural juice. Like, yung fruits talaga ginawa kong juice. Like apple, cucumber, ginger, bali ginawa ko siyang juice. So, minsan nilalagyan ko ng celery. Depende yan sa budget. Kung may budget, yes, magagawa ko siya. Pero kung walang budget, so ito na lang muna, mga ganito-ganito na pagkain lang muna. Pero, pag may budget, yun lang. Magagawa ko yung mga medyo mas, makakabili ako ng mga, mga broccoli or cauliflower na mga vegetables. Pero kung walang budget, okay lang. May mga gulay din naman dyan sa tabi-tabi, di ba? So, okay lang. Fight pa rin tayo sa life. So, yun nga, kailangan nating maging healthy for our kids. At saka, for, syempre, kailangan, wala tayong ganyan, di ba? So, kailangan budget. Kailangan nating alagaan ng ating katawan para hindi na tayo makaspend ng pera para sa pagpapagamot or anything. So, as ngayon, kung may pera man tayo, ibibili na lang natin ng mga masustansya na pagkain. Di ba? Mahal yung mga broccoli, mahal yung mga fruits, mahal yung mga, doon na natin i-spend yung pera natin. Kesa bibili tayo ng mga foods na
pangit or bad yung effect sa atin. Like for sodas, bad talaga yan. Automatically, bad yung effect ng sodas sa ating katawan. Diba? Yung mga high cholesterol na foods. Pero, since yung iba dyan, mga bata pa, syempre, gusto din ma-enjoy yung life, maranasan or makakain ng mga ganyan. Yes, pwede namang kumain, pero kailangan mindful tayo sa mga foods, sa mga nutrients na anong makukuha natin nutrients sa mga pagkaing sinusubo natin. So, kailangan alam natin yan. So, dapat alamin natin yan. Kasi, pag nasa stage na tayo ng pagkakasakit, mahirap nang i-repair, lalo na pag severe na yung sakit. So, kung bata ka pa, so ano lang, may konti-konti lang, wag masyado. So, kailangan may mga times na yung pakiramdaman mo yung katawan mo, kung ano nang sinasabi ng katawan mo. So, ngayon, hi po Yuhan Ambang. Hi po. Good morning. Hi Miss Rowena. Hi Ma'am Nicole Florendo. Good morning sa inyo. Yes, I'm encouraging everyone to to be healthy. So, kailangan nating maging healthy para sa ating mga loved ones. Sa akin, I am already I am 45 years old. Matanda na po. And then, yung younger daughter ko is 10 pa lang. So, ayokong magkasakit. Gusto kong abutan pa niya akong healthy. At saka, yes, ang daming gawain everyday. Pag may problema ka sa katawan, mahihirapan kang magtrabaho. So, yun din. Isa din yun. Pag marami kang mga hinanaing sa iyong katawan, marami kang nararamdaman ng mga sakit, mahirap disturbo siya sa trabaho everyday, at saka hindi ka makapag-work nga ng maayos everyday. So, kailangan talaga natin ang good health. Good health talaga. Good health ang puhunan para magawa natin lahat ng mga plano natin sa buhay. Yes, marami pa akong mga plano sa life kahit ganitong 45 years old na ako. Lalo na mga young pa yung mga kids ko. Kailangan pa nila ako. And then, kailangan ko pa, ang dami ko pang kailangang i-provide sa kanila aside from the services I'm doing every day for them. So, ang dami ko pang kailangan i-provide. So, yes, bata pa yung mga anak ko. Yung sunod ng 10 years old is 12 years old. So, yung bata pa nila, kaya magto-12 pa lang, next year pa. So, nakakatakot, no? Pag marami kang mga problema sa katawan, and then tingnan mo yung mga anak mo, ang babata pa, mahirap yun. Kasi wala ka namang ibang maaasahan kundi sarili mo lang. At saka, yung mga anak mo umaasa sa'yo. So, ang hirap. Ang hirap pag may sakit ka. So, kailangan talaga nating alagaan ang ating katawan. Pag may sakit tayo, hindi tayo makapag-work. So, paano natin magagawa yung mga kailangan natin gawin? So, pag may sakit tayo, paano natin may pagpatuloy yung mga dreams natin? Kahit 45 years old na ako, ang dami ko pa rin dreams sa life. Ang dami ko pa rin gustong gawin sa buhay. Kahit 45 years old na ako. Totoo pala yung sinasabi nila, kahit matanda ka na, age mo lang yung tumatanda, pero yung utak at heart mo is bata pa. Ganun pa rin. Ewan ko, siguro, pero ganun talagang nararamdaman ko. I feel young pa rin kahit 45 years old. Di ba?
Siguro, dahil kailangan. Gano'n naman talaga. Kung anong nararamdaman mo sa loob, what's inside comes out. Kung mabuti yung heart mo, mabuti rin yung lalabas sa pagkatao mo. Ganun nga. Hi, good morning. Good morning, everyone. Sana may ma-encourage ako ng mga tao na stay healthy. Anong tawag dito? Hindi naman pagpapasexy yung goal. Ang goal ko talaga is, first, yung goal ko talaga is to eliminate all my sakit. Lahat ng mga sakit na nararamdaman ko, gusto ko siyang mawala para makapag-work ako, para may pagpatuloy ko yung mga plano ko. Ang dami ko pa kasi mga plano sa buhay. Kaya gusto ko maging healthy. Ang dami ko kasing mga sakit na humahad lang sa akin everyday. Pero gusto kong labanan. Ayaw ko magpapatalo dyan. Fight tayo. Thank you. Thank you for joining. Hi, GA. Hi, Merle. Aliana. Good morning. Good morning, everyone. Hi, Ma'am Namra. Good morning. Hi, MC. Good morning. Hi, Kanai Kochu. Thank you. Thank you so much. Good morning. Kasi, ang dami ko rin nakikita dito sa TikTok na iba-ibang mga sickness. Magkaiba yung mga sakit ng mga tao. Recently, marami akong nakikita mga kidney patient na may mga problems. Oh my God, iniisip ko kung ako magkakaganon. Oh my God, natatakot ako. Kaya, ngayon, yun din ang nagpapalakas sa akin na pagpapatuloy ang journey ko itong no rice diet or to keep my body healthy para ayaw ko magkasakit. Ayaw ko talaga magkasakit. Kung ano man, basta ginagawa kong lahat para hindi magkasakit. Ayaw ko na magkasakit. Yes, marami akong dinaraing ng mga sakit. Gusto ko siyang i-eliminate. Gusto kong mawala yung mga sakit, kaya naalagaan ko yung katawan ko ngayon. Nagiging mindful na ako kung anong mga food na i-intake ko. So, iniisip ko na kung ano talaga ang mga food. Kung halimbawa, sa ganito. So, anong mga nutrients? So, generally, yung mga food naman, especially the fruits, may mga good nutrients naman talaga yan. So, yes, kailangan din alam mo ang yung mga measurement. Halimbawa, pag nasobraan ka naman sa vitamin C or nasobraan ka naman sa sweet, matatamis na mga fruits, of course, may mga bad effect din yan. So, kailangan mo rin alamin. Yun nga, gusto kong eliminate lahat ng mga sakit na nararamdaman ko sa aking katawan. Gusto ko siyang mawala. So, nag-start ako sa healthy diet.
And gusto kong ma-achieve ang healthy lifestyle. Gusto kong magiging healthy, kaya nag-start ako sa pagkain ng mga masustansyang food. So, ini-eliminate ko lahat ng mga seasonings, mga sodas, alcohol. Alcohol naman yung mga soda, di ba? Or basta alis na yan lahat. Yung ngayon, yung ano lang, a little bit of fish and a little bit of chicken. Konti lang sa chicken. And the rest, wala na. Wala na akong ibang meat aside from fish and chicken. And then, all vegetables, all fruits, yun lang kinakain ko, then water. Hi, thank you for joining. Thank you so much. Sana may ma-encourage at mabigyan ako ng good vibes today para maiwasan natin magkasakit or para i-heal or anong tawag nito? Ano tawag dyan? Yung mag-self-medication tayo. Kung gusto mong iwasan or i-prevent magkasakit, then gawin mo rin to. Kung gusto mong kagaya ko, nag-self-medication na ako na lang yung gumagamot sa sarili ko. So, ito, pwede rin ito. Kasi, as of now, kaya ko siya ginagawa. Una, wala kasi akong budget sa doktor. And then, takot din akong malaman kung anong yung mga sakit ko. So, later na ako, if ever magkaroon ng budget, saka na ako pupunta sa doktor. And then, while waiting for that time, of course, inaasikaso ko, inaalagaan ko ng aking sarili, kumakain ako ng mga fruits na may makakatulong sa akin or mga gulay na magbigay sa akin ng good health. So, ganun. All natural, all nutritious food lang yung kinakain ko. Bawal na, inalis ko na lahat ng mga bad food. Kino-consider ko na lang ng bad food yung pagkain na nagbibigay ng sakit. Kahit ikaw, alam mo naman siguro yung mga food na lagi mong kinakain na bad yung maibigay sa'yo. Like for example, yung mga mamantikain, yung always mataba yung kinakain. Pag lagi mo siyang kinakain, of course, alam mo kung anong sakit ang i-expect mo. Or halimbawa, yung lagi ka kumakain ng mga chichirias, or kumakain ka lagi ng mga canned goods, kumakain ka lagi ng mga pagkain na maraming mga preservatives or mga seasonings, mga ganyan. So, alam mo kung lagi mong kinakain yan, so, alam mo rin, i-expect mo na pag lagi mo siyang ginagawa, may bad effect yan sa katawan mo. So, kung gusto mong maging healthy, gusto mong i-prevent na magkasakit or magkaroon ng problema in the future, so ngayon pa lang, dapat discipline. I-discipline natin yung sarili natin. Medyo naantok ako, no? Kasi, 3 a.m. pa akong gumising. Nag-prepare ng lahat ng mga needs. And then, natulog, my God, 2 hours lang pala yung tulog ko. Kaya siguro medyo blank yung utak. In fairness, yung nararamdaman ko ngayon na on 9 days no rice diet ako, medyo gumaan yung pakiramdam. Hindi na siya ganun kabigat. Pero yung mga dinadaing kong mga sakit, andun pa rin siya, hindi pa rin siya nawala, pero baka iba din yung cause ng mga sakit na ito. So, pero tuloy pa rin yung pag-discipline ko sa aking sarili. Basta,
go na ako sa healthy diet ngayon. And gusto kong forever na ito. Kasi, yun nga, matanda na po. So, kailangan. Hi, Ma'am Imelda. Hi, Ma'am Christian. Christian Rebesi. Thank you for visiting me here. Hi, Ma'am Maricel De Solok. Juliana Barcarce. Thank you for coming. Thank you for coming in my live. Thank you so much. Actually, this is my second time na nagla-live. Kahapon at saka ngayon. And then kahapon, nag-product review ako doon sa product na dumating na yung para sa aking, anong tawag dito? Plantar fasciitis, yung sakit ko sa paa, yung sobrang sakit dito sa heels ko. So, may binili akong, para sa, wait, kunin ko muna. Okay. So, ito. Ito siya. Ito yung binili ko. So, dumating siya kahapon. So, nilagay ko siya sa aking paa. Nilagay ko siya sa aking paa dahil sobrang sakit ng aking heels. So, siya. Dito ko lang siya binili sa TikTok. 150, isang piece. So, kung gusto mong bumili, kung gusto mong dalawa yung lagyan mo, yung dalawang paa, so 2 pieces yung i-click mo. So, ito siya is 1 piece lang yung na-click ko. Kasi, all I thought is 1 pair, pero 1 piece pala siya. So, kailangan ko, pag bibili ka nito, kailangan 2 pieces yung i-click. Yan. Good quality siya. Then, okay talaga yung quality niya. And then, siya. So, pwede siyang i-adjust. I-adjust mo siya. Yan. I-adjust mo siya. Kasi yung paa, pag natutulog tayo, usually, pag natutulog tayo, pag ganito yung paa natin, di ba? So, pag ganyan kasi yung paa natin, pagising natin in the morning, unang hakbang natin dyan sa sahig, sobrang sakit niyan. As in, sobrang sakit. So, based in my research, kailangan nakaganyan yung paa mo. So, para ma-fix yung position, kailangan lagyan mo ng ganito yung paa mo para, yun nga, para ma-fix. Para hindi na siya magganyan. So, kailangan mo siyang i-adjust, di ba? So, yun nga, nilagay ko siya kanina, kagabi. And then, pagka-morning, effective. Hindi siya sumasakit. Hindi siya sumasakit na, kasi yung sakit na fasciitis, pag, halimbawa, today, sobrang lakad mo, sobrang trabaho mo, and then, pagtulog mo in the morning, sobrang sakit niyan. So, may mga reasons when siya umaatake. Let's say, kahit hindi naman ganun ka pagod ka today, pag in the morning, ganun pa rin, sobrang sakit pa rin ng paa mo. Ganun. And then, may times din na sobrang lakad mo, dun umaatake ang sakit. So, ganun siya. Yung fasciitis, I mean, plantar fasciitis. So, ilalagay siya sa foot, diyan dito sa may ankle, dito mo siya ilagay. Bali, wait, i-ano ko na lang. So, ito. So, pag ganyan.
So, pag ganyan. And then, i-adjust mo dito. So, yan. I-adjust mo siya dyan. Ayan. So, ganyan. So kailangan nakaganito yung paa natin. So, dapat nakaganyan. So, i-adjust mo, para i-push siya pa ganito. So, dapat nakaganyan yung paa natin para in the morning, hindi masakit. Medyo mabawasan yung sakit. Hindi na siya ganun kasakit. Kagaya ng normal days. So, ito nga, 150, one piece. Pag gusto mong dalawang paa yung lalagyan mo, i-click mo 2 pieces. 2 pieces ang i-click mo, ha. So, 150 lang to. Depende yung pagbili ko kasi, that time is may, naka-price down. And then, ngayon, baka check ko mamaya kung magkano na siya. So, i-post ko siya ulit mamaya. So, ganun. So, isa din to siya sa dahilan bakit ako nagda-diet. Kasi isa din to sa sakit ko. Isa sa dinadaing kong sakit. Mariashan Pakiwag. Hi, good morning. Good morning, Miriam. Patricia, good morning. Patricia May Abenelia. Good morning. Have a nice day sa lahat. Sana magandang araw ninyo lahat dyan. So, dati kasi ako, sobrang taba ko. Pero ngayon, mataba pa rin. Pero, at least, nag-start na akong mag-discipline ng aking sarili. So, I'm not expecting na magiging sexy naman. Hindi ko naman siya goal. Hindi naman talaga yan ang goal ko. Kasi, ang goal ko talaga is maging healthy. Maging healthy para sa mga kids, para sa mga anak ko. Of course, mahalin natin yung sarili natin. Kailangan nating ingatan, mahalin ang ating sarili para sa mga mahal natin sa buhay. Sa akin, yung sinasabing mahalin natin yung sarili natin is yung kailangan nating i-take care, alagaan, i-disiplina, magiging healthy. Yan ang para sa akin ang definition ng mahalin mo ang sarili mo. Yes, kailangan nating mahalin ang ating sarili. In that way, yung alagaan natin, kakain tayo ng mga masustansyang food. I-take care natin yung sarili natin. Yun ang way, yun ang meaning ng mahalin natin ang sarili natin. So, kailangan natin ingatan ang ating sarili. Di ba? Pag mahal natin, iingatan natin. So, first, mahalin talaga natin yung sarili natin. So, in that way, pag mahalin natin ang sarili natin, we are also able to love our families. So, paano natin masasabi na mahal natin ang ating family kung hindi natin love ang ating katawan, ang ating sarili? Diba parang, siya, parang hindi tama. So, like for example, sabihin natin mahal natin yung mga kids natin, yung mga anak natin. Sinasabi natin mahal natin sila, pero hindi natin inaalagaan or minamahal yung sarili natin. No? Hindi natin dinidisiplina, hindi tayo kumakain ng mga pagkain na nagbibigay ng good health sa atin. So, di ba? Paano natin, di ba parang hindi totoo yung, sinasabi natin mahal natin yung mga family natin, yung anak natin, pero hindi tayo nag-aalaga ng ating katawan. Di ba? So, I hope you get my point.
Hi, good morning, Elmer. Elmer M. Pagdanganan. Good morning. Good morning, Miss Irene Pastor Salva. Thank you for joining here. Later. Hi, good morning. So, ngayon, um, yung sinasabing mahalin natin yung sarili natin, hindi lang naman yung physical, yung kailangan nating, although hindi ko naman sinasabing bad yan. Of course, kailangan din natin yan. Especially pag sa trabaho, kailangan you look good. So, kailangan na natin, kasi part yan sa sarili natin, di ba? Yung work, kailangan, importante din yan sa buhay natin kasi by working, kaya tayo nabubuhay. So, importante siya. Laanan ng panahon. So, yung mindset natin, di ba? Kung paano natin siya iniisip, kung anong dahilan, kung bakit natin ginagawa yan, ganun. And then, ngayon, back to work. Work na naman tayo. Ito yung, parcel na dumating sa akin today. Yung parcel ko, alam nyo ba yung, hanapin ko na lang muna siya dito. Yung bagong trending ngayon. Trending. Since nagla-live na ako, isahan na lang to. Isahan na lang para Kasi ito yung product na pinapost ko rin. Alam niyo ba to? Yan. Ito siya. Orange Exfoliating. Bali, try ko pa siya mamaya. Ano pala siya? Ano bang ml nito? 50 grams. Ganun. 1.7 ounce. So, ano siya? I-try ko siya mamaya and then gagawa ko ng video about dito, product review dito. So, ngayon, as of now, ito muna yung ipapakita ko, yung orange. Actually, yung gagamit nito is hindi ako, yung anak ko. Yung anak ko ang gagamit nito, pero ita-try ko na rin, di ba? Ba't naman hindi? So, i-try ko rin siya. Ito yung pair niya, Glota Whitening Lazy Cream. Kasi mag-exfoliate siya, so kailangan mong lagyan ng cream. Every time na mag-exfoliate yung face mo or yung skin nyo, kailangan lalagyan always ng cream or any, para hindi masira yung new skin na lalabas. Okay? Pag kukunin nyo yung outer skin, mga ganito, itong nasa out, for tawag dyan. Kailangan talaga, always talaga yan, lagyan ng cream. So, any kind of cream na bagay or suit sa skin type mo. So, ganon. So, mura lang siya. Bali, yung nabayaran ko dito is only 142. Imagine, for this two, 142 lang yung nabayaran ko, including the shipping fee. Including, andito po ako sa Mindanao. Supposed to be yung shipping fee is 125. I get a TikTok coupon. So, nawala yung shipping fee, di ba? So, okay talaga si TikTok. And then, yung nabayaran ko for these two is only 142. See, di ba? Napakamura. And, so far, based sa mga nakikita ko, effective naman daw siya. So, kailangan ko siyang i-try para masasabi kong effective siya. Siguro, ewan ko siguro sa anak ko na lang. Pero kung ma-try ko naman siya, yes, gagawa ko ng product review about this product. So, thank you so much for joining me here. Thank you so much, friends. Thank you. Babush. So, paano ba siya i-off? Hindi ko alam kung paano i-off. Thank you for visiting me here in my life. Thank you. Have a nice day, everyone.